Kay may hapon sa tanan. Akong giawhag ang katong mga participants nato atong lumulupyo sa Barangay Magdaop nga mo lingkod na diri sa ato ang mga bangko para tiud-tiud makasugod na ta. Na gyud mo maayo. Kay mao man ni atong gihatagan og panahon bitaw misag after sa simba mong Bernes nagyud mi kay ako membro man ko sa komitiba ni Honorable Serapin Ramos. So para makasabutan ninyo kung unsa ang tumong nila paingon dire sa inyo ha. Ug unsa pud inyong tumong para sa ilaha. Salamat.
sa pagpanindog para sa ato ang opening prayer nga ipaghatag ni Merham Untong. Alang sa mga Kristiyano, no? Kamo na lay magpahilo na sa inyong kaugalingon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار أنت رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Please remain standing para sa ato ang pambansang awit. Okay, pwede na tayo maglingkod. So karon para sa iyang opening remarks, akong tawagon ang ato ang halangdong pinaka-active nga municipal agriculturist, Sir Edgar R. Apaw. Sige. Sa tuang SB member nga Chairman's Committee on Agriculture, si Honorable Serafin Ramos, sir. Ato ang member sa committee on Agriculture sa Sangguniang Bayan, si Honorable Alpafid Muhammad, o mga barangay officials ini, si Kapitan Hasim, mga barangay kagawad, mga opisyali sa ato ang mga mananagat o ato mga mananagat nga niya karon o mga mandiragat kay murag naapod sila diri mga daan o mga bag-o nga mandiragat, mga bisita maayong udto ang hapon atong tanan. Kini nga kalihukan ikaduhan na ni siya nga paghimuon nato, paghashas gyud, pagplastar gyud maayo sa ato ang ordinansa nga gisponsoran. I-draft na mo ni, itabangan na mo ni draft ganyan gisponsoran ni SB member Serafin Ramos o kang SB member sa IPMR nato si Konsehal Muhammad. Kani siya gituyo ni siya pagmugna nga programa aron nga ma-record nato ang tanan nga mga kuha nga isda dinhi sa Magdaop ug sa mga silingan nga lugar dinhi sa Magdaop. Kay usahay walay saktong basihanan ang ato ang gobyerno kung pila gyud ka kilo nga ato ang makuhang isda kada adlaw or kada bulan. Unya tungod ani dayon lang dayon palit sa China or sa ubang mga nasod ang ato ang gobyerno kay wala may data, wala may kapakita gud nga record nga mo ni ato ang mga kuha. So gikinahanglan nga naagi saktong recording sa ato ang mga kuha. Napoy uban nga mamalit lang og isda nga dili pud ayon og plaster ang timbangan, takiliron, pagkapinagkumagko, pagkapinagkumingking aron mabugat. Ana ba no?
Ya wala mo ka monitor anak kung bisag asa ra magtimbang anay, chilit timbang mo, dristikas po, timbang po. Pero natay fish landing center, mabantayan nato kung gitarong ba nagtimbang, buutan ba na ilang timbangan kay kanang timbangan nga ginagamit nato, gi-calibrate, ginasukod gina siya dito sa ato ang gobyerno sa Municipal Treasurer's Office. Calibrated na siya ang ato ang timbangan. So, yang manimbangay ni ana, magtanaw gid ana ang ato ang in charge sa ato ang fish landing center. Akong i-introduce ninyo ang ato ang fish landing center nga in charge. Nagsugod na atong pitsa 16, although nga wala pa ta mangulikta, nanay gi ato ang gi-designate nga maoy mo handle ni ani mga 6 months ni siya ang iyahang designation nga siya mo in charge sa ato ang fish landing center dahil pagkaman na i-extend na po doon niya ang iyahang pagka in charge sa ato ang fish landing center nga nasa Recodo. Ato po tindugon si Mrs. Emily Gumamo. Kana siya. Siya mo ay tig silhig, tig tanaw sa timbangan, tig tanaw sa tig welcome sa mga mananagat nga mapatimbang dito o moabil sa ato ang serbisyo. Ana siya. Unya, kinahanglan man gud nga ang mga mananagat dili dihado sa tinimbangan sa ilahang kuha, no? Then kinahanglan ang mananagat makadawat pod og sakto nga presyo na dili pod barato kayo. Kanang yung patas lang kaginansang mananagat makabawi sa ilahang product, silang gasolina, makabawi sa ice, makabawi sa ilang gasto balon, inigbaliga nila sa ilahang suha nga isda. Pinagi sa paghatag og maayo niya nga presyo. Ang presyuhan, i-monitor pod sa ato ang opisina. Ang ato ang in charge, ato ang hipi sa ato ang fisheries division, si Mr. Daryl Mijos. Kana siya mo mulantaw sa pricing anak kung di ba kayo ubos, di pa po kayo kahataas, kaya maapektahan po ang ato ang mga mamamalit. Ana siya. Pero dili pag yung kayo, kini nga ordinansa, wala pag yung kayo maplastar. Muna, ang anime din sa iyong lugar yun. Kaya nahuman na ni ang first nga public hearing, gihimo ni siya dito sa munisipyo, sa covered court dito, o kinalang yun nga ato ang dalhon, pangutanon yun aktual ang mga taga magdaok yun kon muuyon na ba mo unsay angay nga usbon unsay ilugang aron ma-improve pa ang ato ang guidelines aron nga ang tanan natong mga isda ma-record kung pwede madala gyud sa fish landing aron gyud maayong paglantaw dito sa ato ang mga ato ang mga in charge dito. Yan na siguro ang ato ang mga konsepto ani. O karon nagpasalamat ko sa inyong pagtambong. Hibaw mi nga busy kay mo, padulong na hapit na mo maadtos dagat, pero ning anhigid mo. Kini ang ato ang pagtambong karon, gisponsoran ni sa ato ang of course ato ang mga SB members. Ug guna po snacks nga libre, no libre. Panghatag sa ato. Free mo mangutana unya or muhatag mo suggestion og mga gusto mo nga idugangan pa ang ato ang guidelines kung saan nato pag-manage ang ato ang fish landing center or dungguanan sa ato ang mga isda. Sa kanana siguro, welcome o mayong hapon pag-usab na tong tanan. Okay, salamat sir sa imong opening remarks. So karon sa paghatag sa iyang mensahe, akong tawagon ang ato ang SB member Serafin Ramos, Chairman Committee on Agriculture. A round of applause please. Hello, mayong hapon sa tanan. Ilang ko magdagag istorya. Diretso na lang ta. So ako, isip chairman sa Committee on Agriculture, ako mo'y gitahasan. Karang ako mga kauban sa komitiba, gitahasan nga mong sponsor niya mga legislations. Si title ano eh? That's for the hour.
Ang title sa mga ordinance ato, an ordinance formulating, strengthening the policies, rules, and regulations and the operations of community fish landing centers in major fishing barangays o Pipil, Zamboanga, Sibugay. Pero mo concentrate lang kita sa diri sa Magdaop. Bago ka man na diya, gimo na itong fish landing diya. So, sa dili pa pumapadayon, ako siguro ipalaila. Disagwa din ang akong mga kauban sa Kuwaitin ako. Ako mo chairman, dayon ako vice chairman. Si Honorable Luiga, mo vice chairman ako, Ipi Luiga. Ang membro nako si Honorable Bob Chong, then Honorable Farida Dagpalan, dayon bago na kong membro mo himpuli kang Bual, Honorable Muhammad, mo siya himpuli. Represent po muli sa IP. Ana. So, una atong kuan karon. Karong hapon na pagtuki yun. Ano na mo balaod nun na ato ang naasa tong konseho karon. Actually, amo na ning gipasa on second reading ato pang aging semana gyud. Pero doon ay komentaryo sa usa sa mga kauban tungod kay ang maong ordinance lambigit man pila ka barangay niya, pero sa barangay Magdaop, apil ng Pagkiruan, apil ng Upper Pange, Lungguan Upper Pange, o Lungguan Lower Pange, o sa Buluan. Pero kita karon ang atong discussion, mo concentrate lang kita niliyan bahin sa ato ang fish landing dire sa Magdaop. So, tungod sa suggestion, amo usa sa among kauban nga iagi gyud public hearing dili lang kay dito sa munisipyo kun dili kada dili sa atong barangay. Kay para gyud mibaw na to og unsay mulo sa atong mga katawan diri sa barangay Magdaop. Dili man to kahiluna ang ato ang fish landing center na naman diha. Kay gikaliwan patas Ginoong taon pinagi sa pagtugot sa dinar na makakuha tag luna diya para patayon na to kanang fish landing kung napay ubang mga sanay kanina na itong himuon diya. So nindot kayo nga diya po na ito ibutang. Ngayon karon agi pagsugod siguro kano kanina ako nga ngayon si Mr. Ward ang staff na to sa Sangguniang Bayan atong i-run na diya ang kanang mga provision di na to sa giyaw siguro i-appeal na kanang definitions of terms. Alam importante mga salient features about the ordinance sa ipa plasta diya dayon human ana mo entertain ng tao sa mga pangutana ay murag nasabtan na masiguro nato kung sa gyud tumong ug tuyo nin among pagka-redre i-explain naman to ni sa tong Municipal Agriculturist ni Mr. Apaw. So ako nga yun si Mr. Buak, no? Then ang reaction, ako lang yun siguro kung pwede ba nga after nga mabasa na tanan diha, wala abot ang mga terms and conditions o kada mga terminologies ba, definition of terms. Sabihin lang tutul yapin, ang importante ra gyud mo itong basahan dire. Apakumana mo 13 ta questions. Ug dili pwede po pagbasa na ito diya o na inyong pangutana, pwede po na itong 13 siguro. Ano, kaya basi malintan ko, no? Mayroon tanan-tanan po doon ay kopya, wa mong taka-provide kopya gusto rin po. Na lang. So, okay na. So, ang yun si Mr. Hello, mic test. Hello. Badung ganda. Once again, maayong hapon sa tuang tanan. Ako dahil si Daryl Mejos. Ug ako ang gitahasan nga
basa or mag-explain sa mga provisions na naa sa ato ang proposed ordinance. So dili pa ni siya final, proposed ordinance pa ni siya. So pwede kung na mo mga suggestions or na mo comments, open ra jud ta para modawat niya na. So ako ang i-discuss is kato ng mga salient na mga features, katong importante lang nga applicable or uyon na po diri sa Magdaop. Dili na ako discuss tanan-tanan kay upat man gud ni ka fish landing. So katurang provisions nga specific para sa Magdaop. So dito sa whereas, natay upat ka fish landing center sama sa giingon ni Sir Edgar ganina, nasa Perpangi, Magdaop, sa Buluan ug sa Bangkerohan. So ang atoang barangay ang Magdaop Fish Landing Center na establish siya atong September to October 2023. So mao siya ang pinakalas na tong fish landing na establish. Ubos pa. So, gi-explain naman ganina unsay tumong sa ordinansa. So, ato na natong skip para mamubo-mubo ang ato ang ubos pa. Okay. So, ang title na niyaning ato ang ordinansa, an ordinance formulating, strengthening the policies, rules, and regulations in the operations of Community Fish Landing Center in major fishing barangays of Ipil, Zamboanga, Sibugay. So, it is hereby declared the policy of the municipality of Ipil within its territorial jurisdiction that the proper venue for business activities, particularly fish landing and fish trading, shall be at the community fish landing centers. So, tanang mga transaction na to or mga kalihukan or mga activities related sa fish trading o pagbuligyag isda o pagpalit, kinahanglan paghimuon sa mga fish landing center. So, gina-require ang ato ang mga mananagat, atong mga komprador, mga fish pan, fish cage o fish pen operators nga mogamit sa ato ang mga established nga fish landing center. So, fish landing centers as proper venues for fish landing and fish trading business in major fishing communities of Ipil shall provide the following services. So, ang ato ang fish landing center mo'y mag-provide sa mga musunod. Una-una, atong mga cladding or atong mga lamisa. So makita niyo kung nakabisita na mo sa atong recorder na natay tulo ka buok upat na gani ka buok fish cladding. So fish cladding dayon accurate weighing scale sama sa gingon ni Sir Edgar nga walay tikas, specific kon jud siya, accurate jud siya na mga weighing scale kay calibrated na siya sa ato ang munisipyo. Pinaagi sa ato ang municipal treasurer's office and other equipment o kung unsa pay mga gamit nato na moabot para sa fish landing center. So kami may mag-provide ang LGU, no? So, provide fish dealer traders with secured area and parking spaces for their use. Provide security personnel and other necessary amenities such as toilets, water supply system, lighting facilities, etc. Actually, wala pa yun nato ni na-realize or na-implement kaning letter C tungod kay bag-o pa man. So, eventually, target na mo siguro karong tuiga maka-allocate tag pundo para makabutang jud ta og sa tong tubig, sa tong kuryente og sa ato ang CR ug uban pa ng mga amenities. So scope and coverage. So ang Ipil Fish Landing Center open sa tanang mga mananagat nga gusto modunggo sa ato ang na gusto idunggo ang ilang mga bangka sa ato ang Fish Landing Center. Enjoining all fisher folks and dealers to select from these 4 fish landing center their permanent fish landing center of choice in order to promote smooth management of fish catch and collection of fish catch data in Ipil necessary for policy making. So dito sa operational management. Una-una, so diri na murag kani mo'y isa ni sa mga importante na ilisgutan ng atong operational management. So 4.1, fishing boat loaded with fish catch weighing below 5 kilograms is not required to land or dock at the fish landing center. But pasabot kung naa kay isa hantod sa 4 ka kilo nga isda, dili na ka necessarily nga required modunggo sa fish landing center. Ang gina-require lang is from 5 kilos to 150 kilos. So mora na gina-require na modunggo nato didto. Dayon sa 4.3, fisher folk with fish catch weighing 5 kilos to 150, example, 5 kilos sa 150 kilos imong isda. Kung imong kuha,
is katong mga jako, guno, ibis, bunog, kapalo o katong mga considered as jako or mga wala kayo kuan ba, wala kayo bilin ng mga isda, pwede ra pod nga dili ninyo idunggo sa fish landing center. Actually kani siya applicable ni siya sa bangkiruhan sa ilang bungsod. Kay mo man nakasagaran ilang kuha. So dili na siya required. Pero kung dili sa ato kung naay 5 to 150 kilos nga ingani ng mga klase sa isda, dili na sila required nga mudunggo sa fish landing center, pero kinahanglan sila mo report gihapon sa ato ang in charge. Actually naana siya naiihatag atong in charge nga clearance buot pasabot nga na-report na inyo ang inyong kuha dito sa fish landing center. So boss. So fishing boat loaded with 5 kilos and above. So 5 ka kilo na pod pataas ng mga isda nga para bulad, para ginamos o para battling, smoking, canning or ikuan siya post harvest. Dili na po siya required idunggo dito. For example, mga bularan, abot siya og 100 kilos. No? So dili na siya required idunggo sa fish landing, pero kinahanglan gyapon mag-report. Kinahanglan gyapon i-report sa ato ang in charge nga mao ni among kuha, mao ni among i-process, mao ni among ibulad ana. Pero dili na siya required jud nga dito idunggo. Fish pan operator, so wala man tayo punong dire. So dili na ako nibasahon. So ubos palihog. Ops. So the MLGU through the MTO atong treasury shall assign personnel to collect fees and charges of the FLC. So ang ato ang in charge siya may magkolekta sa mga balayro nun. Actually gamay ra may balayro nun nato. So ang ato ang in charge may mag-collect ana siya kada adlaw dayon pagkahapon na atay tawo or natay empleyado gikan sa treasury office, siya may mokolekta kay Auntie Gumamo, siya mo si treasury may mokolekta siya para i-remit na po sa treasury. Then si Auntie Gumamo, ato ang FLC in charge, siya mo mag-issue og serialized order of payment slip. Kung ba nga nakabayad mo or nakahatag na mo sa inyong dapat balayro nun. So hatagan mo ato og serialized order of payment as temporary proof of payment. Kay kani siya nakabutang sa atong ordinansa nga kada fish landing center o kada barangay nga naatay fish landing center mag-establish ta og checkpoint. So kung kinsa tong walay kaning serialized order of payment slip or clearance ikan sa FLC dili makagawas. Kailangan gyud na moagi sa ato ang FLC in charge or mag-declare sa ilahang kuha. 4.8 barangay share. Dili na sa barangay raman. Then checking of fish products going outside the barangay shall be done at the barangay checkpoints through CBO in Philippine Army and ato ang law enforcement. Bantay dagat. Barangay share 20% of the net income shall be released to the barangay treasury every quarter of the year. So every quarter, every last month of every quarter. So March, June, September o December sa atong mga barangay. Kon mo ni ato ang sharing. Actually napatay mas detailed ana sa pinakaubos sa sharing scheme para nang ma-explain dito. So definition of terms, pwede naton i-skip. Tasa. Kana importante lang. FLC clearance. Kung gi-mention ganina, FLC clearance mo ni i-issue sa atong FLC in charge. Ang definition sa atong FLC clearance, a document issued or gi-issue sa atong FLC in charge sa mananagat or sa buyer or komprador. Inighuman niya og report sa iyang isda og pagbayad. Inighuman niya bayad sa iyang dapat balayro nun nga FLC fees and charges. So, ubos. Okay, baba pa. So kanina ani mga management scheme para akong basahon isa magdaop lang kay mo man applicable sa to. So it is ang ato ang Magdaop Fish Landing Center located sa Purok Ricodo, Magdaop, ipil sa Banga Sibugay ug natukod ni atong September to October ni atong niaging tuig. It will be operated by the LGU Ipil, pinagi sa ato ang Agriculture Office na magsunod sa ato ang proposed ordinance which will eventually become an ordinance na jud siya dili na siya propose. So dili na ta sa functions and responsibilities sa MLGU, BLGU, and pag natin ma-establish atong PO, task. So una, ang MLGU maghatag og pundo para sa maintenance o pag-improve sa atong facility.
Ikaduha, mag-designate og FLC in charge, which is nahimo na nato kay na naman tagibutang nga FLC in charge nga siya may mugunit sa ato ang fish landing center. Ikatulo, pinaagi sa atong MTO mukolekta sa mga collection of fees and charges. Ikaupat nga function, pinaagi sa atong bantay dagat mag-facilitate sa mga fishing boat operators, sa owner, mga tag-iya sa pag-comply ni aning ato ang ordinansa. Dayon, lastly, set fair hauling fee or sa labor. So actually dili na to dili kita mo mag-set, pero dili kami lay mag-set, magkuan mi ninyo mangayo mi sa inyong comments ay inyong suggestions regarding sa labor fee or pero kung establish na jud ang labor dire pila baron sing labor, pwede na nato na dili ilabtan. So, sa BLGU, money function sa BLGU. Una-una, facilitate provision or improvement of access road for the FLC na si Consel Bulado. Ay, Cons. Actually, ginahinay na nila ang trabaho og sa ato ang barangay council. Ilahan na lang ginahinay og trabaho. Assure safety and security of fisherfolk and buyers at the FLC. Accommodate FLC task force at the CBO post. So, CBO post man sa barangay ang ato ang gamiton. So, ilahang responsibility po is i-cater ang ato ang law enforcement team nga magpuyo or mag-reside sa ilahang CBO post. Include in the CBO's duties and functions the checking and inspection of fish and other fishery products going out from the barangay. So, apil na sa trabaho sa CBO ang mo-inspect og mga isda na magawas sa ato ang barangay. Letter E, assist in the conduct of information, education, and communication campaign on this ordinance, or in short, pagpahibalo sa katawhan. So, functions and responsibilities of PO, actually sa pagkakaroon, ang mo-manage ani is LGU, pinaagi sa atong FLC in charge. Pero kung naa natay ma-identify nga capable or league-on nga asosasyon or organization or grupo sa mga mananagat, i-turn over na to siya eventually, pero sa pagkakaroon wala pa tayo na-identify, siguro in the coming years maka-identify ta, i-turn over na to sa ilaha. So diri na ta sa fees and charges. So mga balayro nun no, sa fish landing center. Unang-una, landing fee for fishing boat. Ato diri is gagmay lang man atong mga bangka, 3 gross tons and below, atong mga panggal, pangbubo, palangre, uguban pa ng mga panagat. 10 pesos per boat per fishing trip. Dili na siya per day ha. Example, wala ka nanagat karon, dili kinahanglan mo bayad. Katuro pa ning mudungo sa fish landing center, mao po required na magbayad. O katong dagko 3.1 gross tons to 20 gross tons, katong mga commercial, ang ilang balayro nun is 20 pesos per boat per fishing trip. Ikaduha nga fees and charges, service inspection fee. So sa presko nga isda, tag-gis ang box. So pag mudunggo diri, example ang box nimo is naa sa isa ka box, approximately around 30 pila na kilo, 35, 37 ana. So ang iyahang balayro nun is 10 pesos. Kung tunga ra pod sa box, 5 ra pod. So ang paggamit sa ato ang lamisa, use of sorting table or tong fish cladding, tag 5 ang box. O paggamit sa ato ang timbangan, 5 pod per box. So sa isa ka box nimo, magbayad ka og around 20 pesos. Dayon docking space fee. Ang kaning docking space fee dili man ni applicable sa ato kay murag wala man tay dili taga diri na modunggo sa tong fish landing. Kani siya applicable lang ni siya sa bangkerohan kay naa sila mga bangka nga modunggo dira nga dagko sa consignor daw. So dili na nako ni discuss. So provisions and sanctions diri na sa mga bawal or mga ginadili nga mga aktibidades, no. Una-una, ang mga fishing boat nga naay 5 hangtod sa 150 kilos nga isda, kinahanglan nga mudak, mo-unload or mo-report sa bisan asa nga fish landing center. So any violation hereof shall be subjected to the following fines. First offense, 500. Second offense, 1,000. Third offense, 1,500. O ang other offense or pag mga habitual o balik-balik na ng mga offender, 2,000 pesos. O maabot pa jud kag fifth offense, 2,000 na po, ana. So, number 2 na violation is nobody is allowed to sell fish catch or walay mananagat nga mubaligya
sa isda nga nagtimbang og 5 kilos pataas gawas sa fish landing center. So kinahanglan siya sa fish landing center i-transact or ibaligya ang mga isda. So any violation hereof shall be subject to the fines as follows. Pareha lang gyapon sa first nga violation ang iyang mga balayro nun. First offense 500, second offense 1,000, third offense 1,500, ug ang other offense habitual 2,000. Number 3, nobody is allowed to transport fish catch weighing 5 kilograms and above without clearance from FLC in charge. So dili pwede ibiyahe or ipagawas ang imong isda diri sa ato ang barangay pag mulapas ka sa checkpoint nga wala kay dala nga clearance gikan sa atong FLC in charge, mo ni imong penalty. Una-una 500 pesos, second offense 1,000, third offense 1,500 ug ang atong other offense 2,000 pesos. Ikaapat, fish traders are not allowed to buy fish and other fishery products outside of the fish landing center. So, sa ato ni mga buyer. So, kailangan atong mga buyer is sa fish landing center na na magpalit og mga isda. So, ang first offense kung ma-violate niya nga provision 500, second offense 1,000, third offense 1,500, other offense 2,000 pesos. O lastly, number 5, so nobody is allowed to land fish catch and other fishery products in a commercial scale. So walay mananagat ay dili pwede nga mudunggo ang mananagat siyang isda nga nagtimbang og 150 kilos pataas or 3 boxes pataas. O kaning mga isda nga mga katong gi-mention ako ganina, katong mga low value na mga isda, mga guno, mga sapsap o uban pa nga nagtimbang og 5 kilos to 150 o uban pang mga isda or uban pa na mga fishery products nga gamiton sa or ibulad imong ginamos o uban pa without securing a clearance from the FLC in charge. Di ba akong gi-mention ganina na pag 150 kilos pataas pwede ra dili mo dunggo dire. Katong mga isda nga 5 kilos to 150 kilos nga katong mga guno, mga barato ba, mga reject or mga jako, pwede ra dili idunggo. Pero kinahanglan mo magkuha og clearance gikan sa ato ang FLC in charge. So ang ato ang offense is first offense is 500 pesos, second offense 1,000, third offense 1,500 o ang ato ang other offense 2,000 pesos. So sa section 9 dire na sa sharing of income sa atong taga-barangay. So nabahin ni kaduha. So ang first nato is kung i-manage na sa pagkakaroon no, i-manage man siya sa LGU o sa MLGU o sa BLGU. So mo ni ato ang current nga sharing scheme. 30% from the net income shall be the share of the BLGU. So 30% ang income sa ato ang kwankon sa FLC 30% ni ana mapadulong sa inyo ha. Ang 70% pod mapadulong sa LGU para gamiton sa mga fisheries related na mga livelihood. Example na atay mga projects para sa mga mananagat dili na kuhaon sa ato ang share sa LGU. Dayon sa 9.2 management by MLGU, BLGU and PO. Kani siya gamito lang nato ni siya kung maka-identify na tag-asosasyon nga mo manage sa ato ang fish landing center. So 40% or 40% sa net income shall be the share of the implementing PO. 30% sa ato ang net income mo i-share sa BLGU o ang lain nga 30% mahimong share sa MLGU nga gamiton para sa mga fisheries related livelihood. So section 10 restrictions. So mo ni bawal, so nako na-mention ako tong bawal ganina, so mo po nilain nato na mga ginadili ihapon. So gambling or pagsugal, pag-inom og ilim ng makahubog, pagpanigarilyo sulod sa fish landing center bawal. Ikaduha, pagpanguha or pagdunggo, pagbaligya sa mga bisag unsa na mga hayop or marine species, mga klase sa isda or uban pa ng mga fishery products nga ginabawal kuhaon sa ato ang gobyerno. So dagay namatay magbutang man miana og mga list of endangered species or bawal kuhaon. So ibutang na mo to dito. So kinsa tong mudunggo at og mga isda na naa dito sa ginadili, so naa siya penalty. So no major repair and or construction of fishing vessel is allowed. So dili ta pwede mag-repair sa sulod sa fish landing, although dili mo po ni imposible mo po ni kay habog man ni. Actually kani applicable na siya sa buluan kay
mabawra kaato kay tuyoon man kayo. So for the sake lang na makabalo mo, so bawal ta mag-repair or mag-ayo sa ato ang mga bangka sa sulod sa fish landing center o sa iyahang mga premises. O lastly, number 4, all owners and operators of fishing vessels that dock in the fish landing center shall maintain the cleanliness. So kita na mga mudunggo sa fish landing, ato ang maintain nato ang mga basura kay naman tayo yung mga example, mga cellophane nga gikan sa lawod pagdunggo nato sa asa nato ibutang. Murag kita rang murag clean as you go ba, murag kligo lang bitaw. So ako na mention nga upat ka buok na mga restriction mo ni ang ilahang yung mga balayro nun if ever na makasupak mo or makalapas mo ni atong mga restrictions. First offense 500, second offense 1,500, third offense 3,000 o fourth offense revocation of permit to operate. O katong number 2 na akong gi-mention ganina, katong mga endangered species nga bawal kuhaon, aside ani i-file pa po na mo ang case dito sa BIPAR nga dako to yung violation dito. So, Section 12, creation of task force team. So, mauna ni sila ang mo implementar jud sa balaod or sila mo law enforcement team nato kumbaga. So, a task force team shall be created composing of the following persons. Team leader, ato ang Chief of Fishery Law Enforcement, si Junmar. So, mo siya ang atong team leader sa atong task force team. Ang atong members, representative of PNP MPS or gikan sa ato ang Philippine National Police Municipal Police Station, mga membro sa mga bantay dagat ug mga BFARMC chairman or chairpersons sa pulo na to ka coastal barangay. Sapil na dito si Chairman Federet Pique. So mo na ang functions and powers sa task force team: conduct visibility sea patrol, seaborne patrol, mag-conduct og land-based patrol so sa yuta. Gawa sa magbangka, magpatrolya po sila, mag-land-based lang. Ikatulo, conduct fish catch inspection. So sila ang mag-conduct sa fish catch inspection. Then conduct fish product inspection at the CVO, PNP, Philippine Army Checkpoint. Apprehend or mudakop sa mga violators ni ato ang ordinansa. Og do other related activities as instructed by the municipal agriculturist or by the municipal mayor. So, so naatay management board na pagahimuon nga sige lang ako man i-mention ang ilang functions. So mo ni composition sa ato ang FLCMB. Ang atong chairman, ato ang municipal agriculturist Sir Edgar. Ang ato ang vice, ato ang MFARMC chairperson. Ato ang members, mga fish vendors representative, Fisher Folk Organization representative, BFARMC chairperson in concerned barangays, ug atong barangay kagawad chairman sa Committee sa Agriculture, si Konsehal Sadyad. Ug ang sumo ni ang mga functions sa CFLCMB. Monitor and evaluate operation of FLCs. So sila ilahang tan-awon kung unsa nay nahitabo, kung unsa nay current state or status sa pag-operate sa ato ang mga fish landing center. Review existing policies kung naabay angay nga usbon. So kung naabay angay nga usbon sa mga polisiya or sa ordinansa, so si CFLCMB apil na sila sa ilahang trabaho. Then act as management body, act as adjudicatory body, and formulate additional policies or kung naay mga kulang pa ng mga polisiya sa ato ang ordinansa, sila mo himo ni ana. So section 16 wala na ni sa separability clause na dili na siya sa ordinance na lang ni siya. So ang iyang effectivity. So this ordinance shall take effect after 2 consecutive weeks of posting in the entrance of the fish landing center and 2 conspicuous places in the municipality of Ipil. So karon ang schedule namo is magdaop. So the following Friday sa kuanapon sa Bangkeruhan. Then next is sa Aperpangi, then Buluan. So around 1 month kami mag-public hearing. Then after 2 weeks, kay nakabutang man diri, after 2 consecutive weeks of posting, so around na pa sa isa ka bulan og tunga before nato ni ma-implement or before siya mahimong effective ang ato ang municipal ordinance. So kato lang ang salient na mga points ni aning ato ang municipal ordinance o kato lang, mayong hapon og daghang salamat.
Kung na may mga pangutana, pwede mo magbuan. Pataas og kamot. Pero ang lambisa, ang tingog. Hello? Ang pagpagana nga pagpatisa pagdaon ang mga pumpana. Kung sa may pumpana. Ang akong ipangutana sir pananglitan na ay muhatod kaluyan sa Ginoo nga naay grasya maabot sa mua sa arong. Maghatod ba pagkagabi unsaon mo pagkuan dito kung gabi din hunas maglisod mi kaming diri dapit. Ang amontang ihangyo nga kinahanglan na apoy mo kuan sa amo diri mag-provide sa among isda diri nga mukuan sa angay namong balyaronon ka ipakuan nga buybacks. Wandam po mi mo bayad kung naay mo kuan sa amo diri maglisod mig dunggo dito kay layo. Labi na gabiing dako din hunas. Kadalasan sa arong naman di maghato dili kalikayan. Mora po na akong ihangyo nga kuan. Kakinahanglan na mo kuan sa mo adiri sa Purok Santol. Fisheries specialist. Salamat po kung ma'am. Actually, naka-mention na, naka-isgot kami na ni Sir Edgar last time. Kung yan na mga panyutabo, ma'am, especially pag gabi dili mo na mo i-require dayon na mo bayad ang aktuha. So nahatagan pa mo 4 hours man na, 4 hours, hatagan mo 4 hours, or maskin pa og pagkabuntag na lang sa pod, gabi na at dunggo. Anis-anis lang po ta, pagkabuntag na lang po niyo i-remit, kay luoy mo po na tong in charge, kay dili man siya 24 hours yung duty. JO ra mo po na to ni. So bahalag pagkabuntag na ni ano. Anyway, naman po tay tig-validate, makapangutana mo po na sa kung tinuod ba na inyong ana, pwede ra. Kaya sa arong, mo exceed man yun nag 150 kilos. Usually, pila ba nakabox kasagaran ni ma'am? Pagkaluyan, so, na-mention ako ganina, 150 pataas, dili naman siya required jud nga mo, saan mo dunggo dire, kaya dili naman siya ma-accommodate. Kasi paggabiin na mo budunggo, bahala pagkabuntag na ninyo ikuan, report. Ana na lang. So, usa pa lang yung pangutana. Ay, cons. May hapon na sa tanan no. Ako si Konsehal Bulado. Clarification na ako sir kay murag ikaduha naman nato ning hugnaan Ang akong pangutana lang kanang patsa ng parasa ng naa sa kalintana ba mga kubkuban. Mudunggo magina dire kay pagludit sila sa naga, dire magina mudunggo sa mga sa pantalan. Ang akong pangutana diha kung unsaon na mo pag kuan sa ilahang bayron nga kami mo palit. Diba ako mo i-bayar. Sila mo makato diha. Unsa may amo ang kuan nga kami mo bayad o sila mo magbayad kay pag diskarga diha sa pantalan, pag ako mag-diskarga bayad mi, uli naman sila. Paano na to na sila makuha na makabayad sila? Unsa may Oh. Sige, atong padayo katura sir, katura kay muna napatay dugang unya. Hello. Kana siguro is sa mananagat ba nato na i-sponsor no? Sa mananagat yun siya. Sa mananagat yun nato siya i-cons. Anyway, dili man po kaya dako kayo nga balayro nun, mura man ganyan for compliance na mahulog. So, i-charge na to na siya sa cons sa mananagat. Pero kung buutan ra po ang kuan, ang buyer, pwede ra po siya mo shoulder. Basta any of the two. Pwede ra ang buyer, pwede ra po ang fisher folk. Pero since siya may nagkuha o siya may nanagat, ang atong pabayron ana is ang ato adjong mananagat. Katong sa mga cons, ang atong pabayron is katong taga kanintana no? Kanintana ba? Pwede. For example, wala sila kwarta, wala man may kabayad na sir. Aya na po sila pabayron, inig mabayaran na sila sa ilang kuan. O deduct na lang ba kumbaga. Sige. Kani sir ba kung magdungan ming mga arong pagdunggo dito sa Fish Landing sa Recodo, pananaytan no makakuha mig tag 2 or 3 ka box, ma-sure ka nga mahalin tanan namong isda dito. Maayong nindot na pangutanan. Gibutang ang nabutang sa ordinanda is idunggo lang, wala jud gibutang dito iabo. I-report lang, iagi lang. Pag agi nimo dito, ma'am.
Oh, mo ni duha ka box sa kuha ma'am, bayaran na nimo. Oh, ana ra. Dili na namo ipugos mo nga mudunggo dito kay dili ta kabalo nga yung bayar na dire. Pero kailangan niyo i-report. Dado? Ah, tama ba? I-report niyo mo bayad jud gyapon mo. Oh, na penalty, dado? Pero kana lang kay nakabutang po sa tong provision nga ang buyer dili siya pwede bisag asa mo palit. Asa kisa may bayar ninyo sa tong nangutana ganito? Ay lahi na gyapon. Lahi-lahi og buyer. Oo. Oo. Pwede ra pero ang katuya okay okay ra to. Oo. Oo. Kana lang kay naa man gud pod sa ato ang kuan provision nga di ba nakabutang to nga sa mananagat okay ra to nga part pero ang buyer man gud nakabutang man gud sa draft nga ordinance is pag mo exceed na og 5 kilos ang ilahang paliton nga isda kinahanglan na sila mag-transact sa fish landing center. Unsa may inyuhang kuan na inyuhang inyuhang perspective or unsa man inyong reaction para na? Sir, kisa daytoy bayar ninyo? Asa to nang utana gid na? Ah, tripper? Oo. Kana siya, kung ato ang kuno ng ordinansa, diri na to siya ipadunggo, diri jud na to papaliton ang buyer. Diri jud na to siya i-require ang buyer nga diri jud magpalit. Pag 150 kilos, ala. Madoble ang inyong kuan, madoble ang inyong kuan. So pagbuntag dito ka, ito yung mong duty pagbuntag. Okay, ang kuan diri pun mo hapon. Ay. Hello. Murag mayagaw mo kuno niya. Taksa ra. Okay sa may mo unag istorya. Ikaw ma'am. Ali, gamitan mikropono. Ayaw mo unag istorya kay Maayong hapon. As a citizen of the Philippines at saka barangay Magdaob, ang akong gihintang kung naaman dito inyong fish port, first landing port, dapat kung naamoy in charge dito, naapoy in charge diri. Kay mas daghan diri sa Sampaloc ang manunggo din ha nga mga arong ug daghan po diha nga katong mga sidecar ay mga motor nga naay mga tripper. Diha ang daghan kaayo. Tapos wala man na sila ga business permit, wala man na sila mga buhis, dapat kuhaan gyud na ninyo. Kaya ang kanang mga tripper din ha, ang mga basura nara sa kalsada ginalabay. Looy kaiming naa diha daplit na muyo, kay kami manilig sa ilang mga basura. Wala sila nagbuhis. Dapat tagana sila og kuliktahan gyud na sila diha. Butangan na siya diha sa sa Santol kay mas daghan diha kaysa ibalik-balik ilang isda, mga daot mo ng isda sa mga tao. O kato lang, maayong hapon. Thank you, ma'am. Sir, unsa imo ang kuan? Atong pastoryahon nato ang municipal agriculturist. So, Dili siguro fish landing o kanang fish landing inspector may moadto dito katong basurero siguro. basurero siguro. Bitaw. Amo na siyang i-consider sa pag-final sa ordinance ato na siyang i-plaster na mo ng inyong mga suggestion. Salamat sa inyong mga ideya. No? Labi na tong mga wala na nasulat pa, no, wala pa nasulat. Sige, amo to siyang i-appeal. Aron nga pabayaron po nato tong mga tripper. Kaya di man maghapon to sila kagawa sa checkpoint. Kung wala sila kaadto sa fish landing. Para maghapon. Oh, nara ticket ba oh. Oo.
Sige. Magbahin rin ka. Pila lang bahin? 30 no? 30%? Oh. Oro, mangatang ta rito CBO, diya sa army ba? Army. Ug di wala sila clearance gikan sa peace landing, di sila kaagi. So, wagi gid sila og peace landing. Sige. Ug maghatag og 2 ka kilo. Basta bahin na lang si Consiel Ramos, okay ra. Joke lang to. Bitaw si ang inyong padayag na mo sa inyong mga suggestion kay amor na siyang appeal niya sa tuang pag-finalize sa ordinansa. Sige. Hello. Katong imuhang concern ma'am katong part atong mga basura nga moingon ta nga na dito daghan sila tinuod magina kinakita maginato. Pero pag implementa na nga ato ang fish landing dia pag operate ana dia dili na sila pwede didto. Kana naman tayo fish landing. So sa pagkakaron pwede pa sila dito og makita na to kay kami magul sa barangay karon wala mi kastikit. Atong previous pa wala gyud mag 5 years pa mi naglingkod atong niagi wala gyud mi kastikit sukad. So dili ta pwede maka-collect. Pero kung i-implement nga na tay checkpoint dito nga o collect clearance ikan sa barangay dili makaagi pwede. Anong dili gud pwede. Pero kanang diha karon kay ang mga tripper usapod nilang gi bagulbol sa kuha pod sila mga istorya kay ang dalan lagi nato sa Ricodo og adto sila dito lisod pod ang dalan. Gi-consider din nato kay for implementation naman tong ato ang sir kabalo man ka ato katong kuan. Nana ko 4 ka buok culvert. Nana ko culvert 4 ka buok. Mao na to tong sabutan. Pagka inana ang sitwasyon diha okay pa karon pero pag ma-implementan nito dili na gyud pwede. Pero except atong gabi nga maingon mo nga naay mudunggo pagkagabi dayon ihatod sa ipil, di ginato na mapugnan kay ngano. Gabi madawat pa ni sa atong pugnan. Unya ang ato abi ang atong in charge biya sa Peaceport. Office hour ba na siya makuha 8 hours sa ginayan duty. So dili siya maka-duty og alas 6, alas 5 ana. So ang buhaton sa mga para sa nang mga mananagat o kanang buyer, madto lang gid dito pagkahuman para og moabot og kadlawon. Wala pa ka-duty, pagkamunta kadtuon yun. Ana ra sayon ra mga nga kuan. O part po natong basura kana usapon na siya, kuha na siya ang obligasyon. Ang kanama kong mga tawhana dili na taga dinhi. Dili na taga dinhi. Kailangan sila ako na nang ginabuyag kita bitaw ka mabuntag nga ang katong mga tinulo ako na tong gikuan, ako na silang gikuan nga ayaw mo diha kay masuko ang mga tao diha kay atbang silang balay. Nabinagi sa inyo, Mrs. Kamugit ang usa diha nga maepektuhan kay baho kay sa atbang. Karon abante na sila, sa ubos na sila. Tuwa na po sa pantalan karon. Hello. Normal na siya magpahayag kay open forum ni. Okay ra, walay problema ato. Bisan pag sa kinsa nato dire, pwede mo istorya, pwede ta mo pahayag kung sa atong hinanaing, kung sa atong kwan pwede. Ana, silang okay ra. Okay ra to yung mami sis, okay ra to imo kay normal man to kay sa imo man tong area pod. Mao na nga ako ginabuyag na ako ng mga basura karon. Ako ang in charge karon, ako ang solid waste management. Alang sa kasayuran sa tanan, dili na ako pisan order karon. Ako ang sa solid waste management. Ako mo committee in charge. Sakuha na na siya nga problema kanang mga inana. Pero normal man nakikita mga taga dinhita, pwede ta concern na to, pwede to buyagon. Kan di man ko ta makabuyag. Tanan na to pwede mo buyag. O tinuod na, dili na to inagbawal sa tuwa nga mo disiplina ta sa kauban po nato nga mayon ta nga ang basura ninyo ayaw po nyo katag-kataga. Okay ra na. Dili na nato na siya nakuon ba nato na siyang istorya. Solusyonan lang nato. Kay og di man gud kay kung anaon nato pagkuan dili solusyon ang atong magkuan diri mag-away ito diri. Ato ang nakita solusyonan nato. Na sige sir. Padayon. Napag tayo mga comments, pwede ra po mo. Open na tong mic. Open na tong mic sa mga comments niyo. Kay ato ra lang i-consider na sa masagingon ni Sir Edgar ganina. Hello. Hello sir. Maayong hapon sa tanan no. Kaning ato ang issue sa Arong
kaning mudunggo gud sila usahay sir, alas 6 sa buntag. Ang duty din na sa ato ang in charge sa CFLC nato is alas 8. Dili siya sarili lang. So, so kani siya siguro sir ang ato ang kuan din ha, ang ato ang alas 6 sa buntag siguro na siya sa pantalan sa pagkakaron. Kay ang mga fisher folk na to naa sa pantalan sa kuan magdaop nagdunggo. So ang ako ang gihimo dito sir kay ang ilahang mga isda ang mga trapper gipangyabo dito ang isip Municipal Fisher Folk Council giyabo nila dito sa pantalan na si Konsyal Bulado akong gipasilhigan. Kada buntag magsurvey ko dito. Giyabo nila ang katong mga kuan. Tinuod nang ingon ni Madam nga baho kay ma-stock dito ang mga tinulo sa isda, ang mga silupin ipanglabay. Moto nga akong nasuroy dito sa Tumoy Dapit gipasilhigan kay mo reklamo ang mga balay. Ikaduha, ang PPA moabot ang panahon ang PPA is dili na required nga ang ilahang pantalan gamiton sa mga fisher folk. Kay ang PPA moreklamo gyapon na sila tungod sa kabaho sa isda nga kanang tinulo ba mga hinugas. So mao to nga ang ato ang implementation sa ato ang municipal ato ang barangay fish landing ug mahimo kanang mga kanang trapper madam pwede man na sila sir nga mudunggo dito sa tong fish landing kay kanang trapper ayaw kog ingna nga highway na ilang gisuruyan mosulod nagbukid unsa kalisod ang kalsada sa Recodo kontra sa ilang suruyan nga bukid. Dayon ang issue din ha is ang si madam naghatag siya business permit kay kuan para sa iyang tindahan unya dito hugaw kayo siyempre ang mga customer muli kay na pud ana. So sa ina na paagi nakabutang din na sa atong ordinansa is dili pwede ang kumprador magkumpra bisan asa-asa. Di ba? Kita ra po'y muhatag og tuig sa ato ang kaugalingong balaod kay ngano ato man gi-allow sila din ha bisan asa-asa. So kung i-implement na to ang maong balaod nun, inig-agi sa trapper asa mo nangumpra o di ininyo ni gikumpra, kung wala sila papel ana, o ato sila ma-question. Pwede nga madilatar ang ilahang pagbiyahe. So makuha na sila matagam. So sa second time nga mo biyahe sila, kinanglan i-secure nila ang ilahang papers. Ikaduha, unsa may ato ang aksyon kabahin niya ng mga trapper nga wala may buhis nga gikan sa ato ang barangay maghatag sila buhis nga dinhi sila gakuha sa ilahang panginabuhian kay ilang i-trip dito baligya. Ang ato ang gi-focus dinhi karon ang pagkubra is ang katulong sa fisher folk. So sa isa ka bahin ni ana, pwede na to sila kuprahan kay dinhi sila sa magdaop kuha sa ilahang isda. So mao lang to sir, maayong hapon. Kanang na-issue man bahin sa tripper. Kung sa may inyo ikasuggest bahin sa tripper, di kita na to. Gayon, unsa may pila man po ng atong singil sa ila. Ha? 10. Kada box, 10. So, doon man ka boxes ng dala, so 20 pesos ilang kuan. Sa atong ordinance na ba na siya? Wala no? Atong ilugaw niya as amendment sa atong ordinance. Gusto ko na ito. Kapay lang, pumunta na. Oh. Dili lang mo mag-away. Kaya mag-away mo, manguli na eh. Oh. Kaya dili away ni pag-ari ng model. Dili away. Hello. Oy, may hapon dahil sa tanan, no? Labi na sa ato ang mga opisyalis. Ang ako lang nakita, no? Isip lumulupyo sa Magdaop sa Nakaibalo. Nagpuyo ko sa Don Andres pero rehistrado ko sa Magdaop kay diri ko panganak. So ako lang kuan sir, base sa ako nabasa ganiha. Maging kuan lang ta nga siyempre
mulabay ang mga panahon, ang katong mga polisiya nga ato ang gihanay mahimong literal sa mga sunod nga administrasyon. So ang ginaingon nga consideration as miingon ka nga ang first paragraph ng gibasa ganiha is all transaction, fishing transaction, di ba? Dito ta mag-transact sa ato ang fish landing. So wala na to na consider dito ang high and low tide sa ato ang fish landing. Kung kano sa ang taob, kano sa ang hunas. Sumala na akong suki sa arong dire nga mudunggo na sila og alauna, alas 2 kadlawon. So kana dili nato ma-consider na, di ba? Wala man nato nabasa dire provided nga atong i-consider ang ato ang high and low tide sa ato ang dagat para matagaan nato ang insaktong serbisyo sa ato ang fish landing. So gi-consider ni sir, I hope nga the next time nga magkita ta ninyo diri nahanay nato dira nga mahimong basa nato kay kini nga meeting ug dili nato i-indicate didto, so ma-useless man ni siya. Kay ang ato ang first paragraph pa lang daan, all transaction, tanang transaction sa fishing is didto magagikan sa mahitabo sa fish landing, di ba? So ikaduha, sa ako pang nakita pero dagong pasalamat ato sa ang kagawad kay ako untay ipangutana ang atong transportation process katong ginaingon nato nga atong kalsada, di ba? So nakaingon naman si konsihal nga naa na siya pila to, sal? Upat na kakuan. So hinahinay na siyang ma-develop, no? Wala lang ko ilaing tumuog tuyo ato kay kini nga fish landing magahatag mangguni og kanang mailhan bitaw ato ang lugar. So ang ato lang gianhian diri is ato ang panagsabutan sa kumbaga sirate nga ato ang panagsabutan ang tumong og tuyo sa ato ang kuan nga dili ta magkasamo magkaugyon tang tanan. Kay mora to ako ang nakita nga kining maglisod. So bala ako mamularay maglisod po ko og muagi dito pero di na ko angay mangutana kay second paragraph giingon na nga og para pamulad dili na muagi sa fish landing. So no comment na ko dito, nagreact lang ko kay tungod sa katong mga reaction sa uban para maliwanagan nga unsay mga suggestion ninyo atong indicate diri sa policy nga gihimo para pag-abot sa panahon nga dili na pud sila ang naglingkod sa maong posisyon, dili ta maghimo kuan dili oy gi-consider man agod. So wala may kuan naman to siya. Wala man to siya na nabutang dito. So ako lang hangyo kung ato atong masabutan diri atong ihanay dito sa pulisiya para pag-abot sa panahon dili na ta mag-usog kay magkadugay magkahinay nga magkahinay ato ang kuan ekonomiya. So dapat mag-develop magtaas unta ta. Kanala kong hangyo sir. Daghang salamat mga hapon. Thank you, thank you. Open na tong mic. Kung isa to'y gusto mo storya, pwede ra. Hello, napay. Hello. 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 May microphone na. Mupili mong tao. Daril mo istorya. Ako mo istorya. Wala. Napay lang yung pangunta na. Wala. Ay atong i-adjourn na yung kuha na yung pangutana. Pasalamat bigya ko yun na kita nagakatigom karong hapon na dire. Ay aron maplan sa pag-ayo kining atong kining propose nga ordinance katong gina ang pa-aprobahan sa konseho kay mag-dissolve po ko dito may mga pangutana rito. Mag-dissolve ko tubag dito. Ano mga kuban no? Namo kay mga bright kay mga kuban ng briha. O muna lang magpatabang ko ni Mr. Apaw, ni Darren, dito sa kuwan. Kaya na mga pangutana nga lisod na ko tubagon. Kaya ang tinuray God, ako di mag-fisheries graduate. Agriculture graduate ko. So ako'y know-how, ako'y knowledge bayan sa panagat. O ako'y knowledge. Una nga salig radyo ko, ang mga technical people, technical means ato nga
Department of Agriculture. Pila ra ka po ka thesis graduate ato dia? Ikaw ano? Padua. O may lang kay duha. Sila duha mo nakapuli ni Idna sa una. Idna kasi Idna murag sir man po usa siguro. Nakaroon na po yung duha. So wala lang ipunta na. Kaya wala na. Ato ning adjourn ang mga meeting and public hearing karon po na o magpasalamat migdako sa inyong pagtambong diri karon po na. Daghang salamat. Okay. So okay na, daghang kayong salamat sa iyong pagtambong. Daghang salamat, salamat. Wala mo nakabutan dito ka. Within 10 years. Pag after 2 months, kung nakikita na Martis. Martis.